Sabi nila, kapag nakita mo na yung tamang tao, sa kanya iikot ang mundo mo. Yung tipong siya lang lagi ang nakikita ng mga mata mo. Yung unang lapat pa lang ng sulyap ay titibok na ng sobrang bilis ang puso mo. Habang bumabagal ang galaw ng paligid mo, ay yung una kong naramdaman nung nakita ko siya. Para bang kilala ko na siya sa tagal na panahon. Sinundan ko siya, pero agaran din siyang nawala sa paningin ko. Nung araw na yun, wala akong ibang inisip kundi siya. Kundi ang mga magaganda niyang mga mata at maganda niyang mukha. Hindi ko pa man siya kilala, pero isa lang ang sigurado ako. Gusto ko siya. Makalipas ang ilang araw, bumalik ako sa lugar kung saan siya huling nakita. Nagbabaka sakaling nakita ko siya ulit. Naupo ako at tila naiinip sa nakakabinging katahimikan. Wala pang mga tao nun, mga oras na yun. Tanging huni ng ibon ang maririnig at mga banayad ng pagkaluskos ng mga dahon sa tuwing hangin. Tumayo ako na may pagdadalawang isip. Kung maghihintay pa din ba ako o susukuan ng babaeng unang kita ko pa lang ay may gusto na ako. 2024 na, pero may sumusulat pa din pala. Oh, nagdidilim na. Ano pang ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Wala lang. Nagpapahangin lang. Natagalan ako sa pagsasalita dahil hindi ako makapaniwalang makikita ko siya ulit sa eksaktong oras at lugar. Habang siya'y umupo at tinitigan ng magandang sinag ng buwan, ako naman ay nakatitig sa kanya at ang kanyang kagandahan nagpapalambot ng puso ko. Naupo ako sa tabi niya habang pinagmamasdan ng parehong liwanag sa kalangitan. Kung pwede lamang akong manatili dito ay habang buhay kong panonoorin ang buwan kasama siya. Sa katunayan yan, sinusundan talaga kita. Anong pangalan mo? Leonora, ikaw? Joaquin. Nice to meeting you, Leonora. Tumitik siya sa akin ng ilang segundo at biglang hinawakan ng kamay ko. Nanlalamig lalo ang gabi nang lumapat ang malambot niyang palad sa akin. Salamat sa paghihintay. May kakaibang pakiramdam ang bawat titig niya sa akin. Tila lubos akong kilala ng mga mata niya. Ganon din ang mga palad niyang tila ilang beses nang lumapat sa palad ko. Lumapit siya sa akin at saka sumandal sa balikat ko. Mas lalo akong nagtaka sa ikinikilos niya. But a big part of me want to hug her tight. Makikita pa ba kita, Leonora? Makikita pa ba kita, Leonora? Kung ang katumbas nun na yung muli kong pamamahinga, mas pipiliin kong makita ka araw-araw. Okay. Napangiti ako kahit tila nalilitaw sa mga sinasabi niya. Every morning, lagi kong binibisita si Leonora. Halos doon nauubos ang oras ko na lubos na ipinagtataka ng karamihan. Ano nga ba ang nakakalibang sa isang masukal at abandonadong bahay?
Maraming usap-usapan na ang bahay na iyon ay isang makasaysayang lugar. Noong unang panahon, maraming kababaihan ang ginahasa at hinatulan ng kamatayan sa lugar na yun. Halos ilang libong taon na rin nakaraan pero di pa rin mabura sa isipan ng karamihan ng alamat. Ngunit dahil walang katunayan, ang sabi-sabi ay di ako naniniwala. Inabot ako ng gabi sa tabi ni Leonora. Tila ayoko nang lisanin ang lugar na yun. Dahil sa kanya, araw-araw kaming magkasama. Araw-araw akong masaya kapag siya ang bungad ng umaga. Tuwing gabi, ay sabay namin pinagmamasdan ang buwan at mga tala. Sasayaw sa ilalim ng kalawakan. Sabay nakakanta. Lagi ko siyang inaalay ng harana habang sumusulat siya ng tula. Babalik ka pa rin ba dito kahit wala na ako? Oo naman. Kung nasaan ka, Leonora, doon ako magtutungo. Pero paano kung hindi mo na ako magawang mahanap? Aalis ka ba? Hindi. Hindi, Joaquin. Huwag ka na nga aalis. Di ba magpapakasal pa tayo sa pangarap nating simbahan? Oo naman. Gagawan mo pa nga ako ng kanta, di ba? Oo naman. Actually, nagawa ko na yung kanta. Ipaparinig ko na lang sa'yo sa makalawa. No pressure, love. I can wait. Dumating ang araw na handa ko nang ialay ang nagawa kong kanta. Kaya agad akong nagtungo sa tagpuan naming dalawa. Nabanggit sa akin ni Leonora na wag na akong pupunta sa bahay nila dahil tiyak na ikagagalit iyon ng magulang niya. Dumating ako roon ngunit walang Leonorang nag-aantay. Naupo ako sakay pinatong ang gitara sa tabi ko. I waited her until evening but she didn't show up. Nag-alala ko kaya't kahit pinagbawalan niya ako pumunta sa bahay nila ay nagtungo ako roon. Nakarating ako sa isang makalumang disenyo ng bahay. Tila itinayo iyon ng unang panahon ng mga Kastila. Napapalibutan ng gasera ang paligid. Malakas na sigaw ang narinig ko mula roon at nang kapagtanto kong tinig yun ni Leonora, ay pumasok ako agad. Sumilip ako sa kawang ng pintuan. Nakita ko siya. Nakita ko si Leonora. Walang malay na nakahandusay habang tumutulo ang luha. Isang lalaki ang agad na nagbuhat sa kanya patungo sa isang silid. Sigaw ako ng sigaw. Ngunit walang nakakarinig. Pilit kong inaagaw ang nangihinang katawan ni Leonora. Ngunit tila isa akong kaluluwa. Di ko siya magawang mailigtas. Nalilito man ako, ay pinilit ko siyang kunin. Ngunit isang malakas na putok ng baril ang sunod kong narinig sa loob ng silid kung nasaan si Leonora. Itatago natin ang bangkal niya. Ipagtalik siya sa iba at nabuntis. Kaya't papalabasin natin, ginitin niya ang sarili niyang buhay dahil sa kaibigan. Iyon lamang paraan para mapasa akin si Leonardo. Walang dapat makalam, linisin ang trabaho. Bilis! Wala nang sinisinta. Kinitil na ni Leonora ang sarili niyang buhay. Nakikiramay ako. Sa ilang oras kong pakikinig ay naging malinaw na ang lahat. Ako ang Leonardo sa alamat. Ang lalaking kasintahan ni Leonora. Ngayon lamang nagkaroon ng linaw ang lahat. Na mas pinili kong paniwalaang hindi ako minahal ni Leonora noon. Dahil ang totoo ay namatay siya nang dahil sa akin. Napaluhod ako sa sakit, sa bigat ng nararamdaman. Bakit di ko nagawang maalala na ang Leonorang kausap ko araw-araw ay ang babaeng dati kong minahal at ang babaeng pinagdudahan ko sa loob ng ilang libong taong nakaraan. Umiiyak pa rin ako habang pabalik sa tagpuan naming dalawa. Nadaanan kong muli ang lumang pader kung saan ko nakita ang sulat kamay niya. Naroon pa rin ang papel at ang tuyot na bulaklak. Binuksan ko iyon at ang binasa ko.
Mahal kong Leonardo, akala ko ay mabubuhay akong muli. Akala ko ay pagbibigyan ni Bathala ang pagsinta nating. Ngunit nanatili pa din ako sa nakaraan. Salamat at ika'y aking natagpuan. Salamat dahil tulad ng dati ay inintay mo ko, mahal. Labis akong nangungulila, talagang maramot ang tadhana. Dahil kung kailan naging ayos ang lahat, saka ako nawala. Ngayon, malinaw na sa'yo ang lahat. Maaari na akong lumisan ng habang buhay. Babaunin ko ang natira nating alaala. Babalik ako kapag pwede na ulit. Kapag bumabay sa ating ang panahon. Kapag sabay tayong mabubuhay sa parehong henerasyon. Pakikinggan ko pa rin ang kanta na iyong ginawa. Intayin mo ako. Babalikan kita, Sinta. Pero paalam muna sa ngayon. Mahal na mahal kita, Leonora. Di ko mapigilang maluwa sa aking nabasa. Hindi ko na muling makikita ang aking Leonora. Hindi ko na siya muling maaalayan ng harana. Hindi ko na siya maisasayaw sa ilalim ng buwan. Dahil tulad ng kalawakan, ay isa na siyang nagniningning na tala. Pagmamasdan kong muli sa malayo. Tunay na maramot ang tadhana, pero wala akong magagawa. Dahil nagkita kami muli sa maling panahon. Mula noon, ay lagi na akong nagpupunta sa tagpuan naming dalawa. Kahit ako na lamang ang natira. Mag-isang pinagmamasdan ng buwan, naghihintay sa araw na masisilayan kong muli ang dalagang nagngalang Leonora.